Magandang umaga po sa ating lahat. Maging sa ating mga online, magandang araw. Salamat sa ating worship team for ushering us sa presensya ng ating Panginoon. Napakasarap pong magpuri, umawit sa ating Panginoon. Amen? Amen. Ako po pala si Sister Julie from MTCC. Mayroon po akong nag-iisang mapagmahal na asawa. At joker din siya. Kung gaano po ako kaseryoso, gano'n naman siya palabiro. At 10 years na po kami married. Salamat din sa Panginoon dahil sa kanyang grasya, ako ay nakakatayo ngayon sa inyong harapan. Let's pray muna. Lord, maraming salamat muli sa araw na ito, sa pagbubulay-bulay namin ng iyong salita mo. Cleanse us, O God, sa lahat ng aming mga karumihan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, itago mo ako sa iyong likuran. Apart from you, wala akong magagawa. Nawa, Panginoon, ma-deliver ang mga salita mo with boldness, clarity, and power. Dalangin ko, Panginoon, ang bawat sa amin ay mapagpala ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Are you shaking? Sino po ang nag-shake physically? Malamang ako lang po siguro dahil sa kaban. How about financially? Are you shaking financially? Buksan po natin ang ating Biblia sa Philippians or Filipos 4:19. Philippians 4:19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin sa umaga na ito ay financial stability. What do we do to avoid shaking financially? Hindi po ako isang financial advisor. Hindi rin po ako isang financial expert. Pero naniniwala ako na ang pag-aaralan natin sa umaga na ito ay makakatulong upang maging stable ang ating mga finances. What do we do to avoid shaking financially? Number 1, ask for God's help. James o Santiago 4:2. Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y magkakagalit at maglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang iyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. May mga pagkakataon sa ating buhay na kapag tayo ay may gusto, kailangan, unais, hindi po tayo lumalapit sa Diyos. Hindi po tayo humihingi ng tulong sa ating Amang nasa langit. Madalas, tayo ay humihingi ng tulong kay kapitbahay, kay Freddy, kay Bishop, o kay Sisi. At ang mga iba naman ay sinasala ang kanilang passport at mga ATM cards. Gumagawa tayo ng paraan na hindi sinasangguni sa Diyos. Gumagawa tayo ng paraan na ayon lamang sa ating limited na kakayanan. Kaya madalas, hindi maganda ang nagiging resulta. Madalas, nabibigo tayo dahil lumalapit tayo sa maling tao. Nabibigo tayo dahil humihingi tayo ng tulong sa taong limitado. Nabibigo tayo dahil tumatakbo tayo sa taong hindi kayang panindigan ang kanyang mga pangako. Mga kapatid, ang una nating takbuhan ay ang ating Panginoon. Una nating lapitan ay ang ating Diyos
na handang makinig sa lahat ng pagkakataon. Una nating hingan ng tulong ay ang ating amang nasa langit na laging nag-aantay sa atin. Hindi ang ating kapitbahay, hindi si Bishop, hindi si Frene, at hindi rin si Sisi. Yes, God knows ang lahat ng ating mga pangangailangan, but we need to ask His help. Kahit anong efforts ang gawin natin, kung wala ang Diyos, we can do nothing. We need to speak and ask for God's help. Walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Panginoon lamang. Kaya sa lahat ng pagkakataon, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. What do we do to avoid shaking financially? Number 1, ask for God's help. Number 2, learn to be content. Hebrews 13:5. Huwag kayong magbukhang pera at masiyahan kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Bakit kaya sinabi na huwag magbukhang pera at masiyahan tayo sa anumang nasa atin? Dahil dito po mag-uumpisa ang greediness. Kung ang gusto natin is more, money, hahanap po tayo ng part-time. Hahanap po tayo ng overtime. Hanggang magiging focus na tayo sa pera. Mawawala ang focus natin sa ating Panginoong Diyos. But don't get me wrong po about sa part-time, about sa overtime. Kung ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nakakadalo sa gawain ng Panginoon, then hindi po niya kalooban. Dahil ang gusto ng Diyos ay umaten tayo, dumalo tayo sa kanyang mga gawain. Kaya let's check and balance ang ating mga trabaho. Sabi sa Proverbs o Kawikaan 28:25, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Yung iba sa atin, natatagpuan ang kanilang kasiyahan, their happiness, sa dami ng pera. Huwag po nating habulin ang pera. Kailanman ang pera ay hindi nakakapagbigay ng tunay na saya at ligaya sa ating buhay. Dahil ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Diyos nang may kakuntentuhan sa ating buhay. Kaya po, huwag tayong magbukhang pera at masiyahan tayo sa anumang nasa atin. What do we do to avoid shaking financially? Number 1, ask for God's help. Number 2, learn to be content. Number 3, give our tithes. 2 Corinthians 9:6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ito po yung law of harvest. Alin po ang gusto natin? Aani ng marami o aani ng kakaunti? Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin gusto aani ng marami. Maging ang mga magsasaka, gusto nila aani ng marami pagdating ng harvest time. Kaya sila po ay nagtatanim ng marami at nilalagyan pa nila ng abono. Again, it is the same way with our God. We sow sparingly, we will also reap sparingly. But if we sow generously, then we will also reap generously. At kailangan din natin ng abono, which is the Word of God, ang ating pananampalataya sa Kanyang mga salita at mga pangako. Ang pagbibigay po ng ating tithes ay isa ring kapamaraanan ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos for giving us the ability to work, maiprovide ang pangangailangan ng ating pamilya. Kaya ibigay po natin what is due to the Lord. Ibigay natin ang ating mga tithes and offerings sa ating Panginoon. Hindi natin mababago ang set principles ng Diyos sa mga bagay-bagay maging sa pera. Kahit gaano kalaki ang pagtitipid natin, kapag hindi po natin ibinigay kung ano ang dapat para sa Diyos,
masisira at masisira ang ating financial management. If we twist or disobey, we suffer consequences. If we trust and obey, we reap the benefits. Noong ako ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, sarili ko lamang po ang aking sahod. Hindi rin po ako nagpapadala ng pera sa Pilipinas. Pero, bakit ganon? Parang kulang pa rin. At noong nakakilala ako, tinanggap ko si Jesucristo sa aking buhay. May nagsabi sa akin, huwag kang magbibigay ng pera sa simbahan niyo. Sabi ko, oo, aatin lang ako. One day, mayroon akong isang interview sa isang company. Lord, sabi ko, ibigay mo sa akin ang company na ito upang tumaas ang sahod ko at mag-uumpisa na akong mag-tithes. Hindi po binigay ng Panginoon ang company na yun sa akin. Hindi po ako natanggap sa company na yun. So nag-stay po ako sa aking company hanggang 8 years. At doon po ako nahasa ng gusto. Pero ang ginawa ko, mga kapatid, habang ako ay nandoon sa company na yon, nag-start akong mag-commit at magbigay ng aking tithes sa ating Panginoon. At nakakapagpadala na rin ako ng pera sa Pilipinas. Pero hindi pa rin po ako consistent sa aking pagbibigay ng aking tithes. Dumaan ang maraming araw, taon, buwan, unti-unting binuksan at ipinaunawa ng Panginoon sa akin kung gaano kahalaga ang pagbibigay ng ating mga tithes and offering. Sabi ni Anne Frank, no one has ever become poor from giving. No one has ever become poor from giving. Kaya mga kapatid, I encourage you na mag-commit at magbigay po tayo ng ating mga tithes and offering. Ibigay po natin kung ano ang dapat para sa Diyos. What do we do to avoid shaking financially? Number 1, ask for God's help. Number 2, learn to be content. Number 3, give our tithes. And number 4, trust God. Proverbs 3:5-6. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Mga kapatid, as we ask God for His help, matututunan po natin makontento sa ating buhay. At sa ating pagbibigay ng ating tithes, matututunan din natin na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan at ang ating finances. After nakasal po namin ni Brother Darius, dumating yung time na kami ay kailangang magdesisyon sa isang bagay. Sabi ko kay Pastor Jobet, Pastor, baka hindi namin kayang pagsabayin kasi may ganito na, may ganyan, tapos ganito lang ang sahod ko. Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Pastor Jobet sa akin 10 years ago. Nung sinabi ko ang tungkol sa kanya, yung bagay na yon. And I really thank him. Actually, ngayon ko lang siya pasasalamatan. Thank you, Pastor Jobet. Sabi niya sa akin, diyan matitest ang faith mo. Sabi ko, Lord, marami akong naririnig na ipinagkakalob mo ang pangangailangan nila. Marami akong naririnig na answered prayer sila sa kanilang mga finances. Maraming nagsasabi na ikaw ay Jehovah Jireh. Maraming nagsasabi na ikaw ay great provider. Maraming nagsasabi na ikaw ay dakilang nagkakalob sa lahat ng pangangailangan nila, na hindi mo sila pinagkukulang. Lord, habang ako ay nagbibigay ng aking tithes, ipagkakatiwala ko ang pangangailangan na ito. Ipakita mo sa akin na totoo ang iyong mga pangako. Iparanas mo sa akin na hindi mo kami pagkukulangin. Lord, as we step forward sa aming pananampalataya, gusto kong i-confess na ikaw nga ay great provider. Gusto kong masambit mismo sa aking
mga kapatid, God never fails to fulfill His promises. Marami kaming pagsubok na dadaanan about sa aming finances. Andyan yung back and forth sa ospital ang parents ni Brother Darius. Andyan yung naputulan ang paa ang kanyang nanay. Naranasan ko, 3 buwan wala akong trabaho. Naranasan namin, 6 na buwan na walang sahod si Brother Darius. Pero never namin naranasan na pinagkulang kami ng ating Panginoon. Sa work po ni Brother Darius, walang libre sa kanila. Wala siyang indemnity, wala siyang free ticket, wala siyang private health insurance, wala siyang vacation fee. Even ang kanyang big visa, siya po ang nagbabayad. One day, tinanong niya ako kung may family health insurance ba ako. Sabi ko, i-check ko sa head namin. Pagkatanong ko sa head namin, sinabi agad ng head sa akin na ibigay mo ang civil ID ng asawa mo. So si Brother Darius po ay nagkaroon po siya ng private health insurance under ng company namin. After kong ibigay ang card niya, nagtanong ulit sa akin, wala ka pa bang family ticket? Ibig sabihin po, spouse plus 2 kids. Ang sagot ko sa kanya, naku, suntok sa buwan yan at depende sa grade ng empleyado. Kinabukasan, nagtanong ako ulit sa aking head kung entitled na ba ako sa family ticket. Sagot agad ng aking head, ibigay mo ang kopya ng marriage contract nyo, civil ID ng asawa mo, at 2 kids. Noong nakita ko na mismo sa aming system na mayroon na po akong family ticket, saka ko po sinabi kay Brother Darius. After kong sabihin na may libreng ticket na siya, ang kulit. Sabi niya, sa susunod, ganito na ang magiging sahod mo. I just laughed at him. Na-realize ko, minsan ang kakulitan ng ating mga asawa ay may magandang naidudulot din pala. Kaya mga kapatid, indeed, our God is our great provider. Ang ating Panginoon ay mayaman. Kaya ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya ang ating mga pangangailangan. I praise the Lord doon sa sinabi ni Pastor Jopit sa akin. And now, we are enjoying the benefits. And glory to God alone. Wala po akong ibang maipagmamalaki sa aking buhay, kundi ang ginawa ng Panginoon dahil sa pagtitiwala sa Kanyang pangako habang ako po ay nagbibigay ng ikapo. Kaya mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon dahil naniniwala ako na kayang gawin ng Panginoon sa inyong buhay ang ginawa niya sa amin. Kailangan lang natin humingi ng tulong, makontento, ibigay ang ating mga ikapo, magtiwala sa Kanyang mga pangako. Bilang conclusion po, what do we do to avoid shaking financially? Ask for God's help. Learn to be content. Give our tithes and trust God. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Magagawa ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay at higit pa sa ating pangangailangan. Kaya magtiwala tayo, mga kapatid. I-surrender natin, i-submit natin sa Panginoon ang lahat. Hindi lang ang ating time, hindi lang ang ating talent, but also our treasure. Bilang pangwawasko, tayo pong lahat ay tumayo. And as we sing this song, let's ask God na patuloy ipakita, ipaunawa sa atin ang kahalagahan ng pagbibigay ng tithes. Let's surrender to God.